At kaugnay sa ating awit na napakaganda. Nais po natin bigyan pansin ngayon ang katotohanan. Kaya ng umaga, huwag limutin ang Panginoon. Doon tayo ngayon sa positive naman, medyo positibong parehas din, kaya lang positibo ang pagkakasabi. Makikita po natin mga kapatid sa ating pag-aaral ngayong hapon na may mga pagkakataon po na inutusan ng Diyos ang kanyang bayan at ang mga Kristiyano sa New Testament na alalahanin siya at yung kanyang ginawa para sa kanyang bayan. So ang mamagat po na ating pag-aaralan ay nais ng Diyos na alalahanin natin siya at ang kanyang mga gawa. Nais ng Diyos na alalahanin natin siya at ang kanyang mga gawa. Bago po tayo magpatuloy, manalangin po tayo. O dakilang Diyos, totoo po yun. Dahil sa iyo ay nagbago po ang buhay namin. Walang sino man, Panginoon, na may kapangyarihan na makapagpabago ng buhay ng tao. Kung hindi ikaw, Panginoon, sa kapangyarihan po ng Ebanghelyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na malagay sa puso namin ngayong hapong ito ang kahalagahan po ng pag-alaala sa iyo at sa iyong mga nagawa sa amin. O Lord, bigay niyo po kami ng pagiging alerto. Tulungan mo kami makapakinig ng maayos. At ikaw pong bigay sa amin ng lakas. Sa ngalan po ni Kristo Jesus. Amen. Medyo delikadong oras po ito, no? Kasi oras ng siesta ito. No? So medyo konting effort kayo na maggising. Ano? Pag may nakatulog kayong katabi, gisingin nyo. No? Gisingin nyo. At ang mahirap ay pag lahat kayo nakatulog, wala nang gigising. Ayan. So, well, meron po tayong tatlong pagkakataon na titignan, dalawa sa Old Testament, isa sa Bagong Tipan, na mga pagkakataon po na talagang inutusan ng Diyos ang kanyang bayan na gusto kong tandaan nyo kung anong ginawa ko sa inyo sa araw na ito. Ang una po, mga kapatid, pamilyar tayo kay Moses. Tama po ba? Sa aklat po ng Exodo, dyan po natin mababasa ang buhay po nitong taong ito. At hindi lang po yun. Ang ibig po sabihin ng Exodus, di ba po, ang exit, paglabas. Sapagkat dyan po sa aklat ng Exodus, nakalagay po, nakarecord po sa atin, kung paano po pinalaya ng Diyos ang kanyang bayan mula po sa pagkakalitin sa bansa po na Egypt. At ang ginamit po ng Diyos para po makumbinsi si Pharaoh na palayain po ang mga anak ng Israel ay yung pong 10 salot. Di ba nagpadala po ang Diyos ng mga salot? At di na po natin isa-isahin ng bawat salot, pero ang pinaka-climax ng salot po na ito hindi po yun ang climax. Ano ba nangyari? Lahat po ng lahat ng panganay ang mamatay. Hindi lahat ng pamilya may pangalawa. Hindi lahat ng pamilya may pangatlo, pero lahat may panganay. At isipin niyo po yun. Lahat, halos, sabihin natin lahat ng tahanan. Simula doon sa palasyo ni Pero hanggang doon sa kulungan. Nagluluksa. Ngunit ang bayang Israel ay nasalba dito. At meron pong sinabi ang Diyos sa kanila na kanilang gagawin upang sila po ay hindi madamay doon po sa kamatayan na yon. Buksan po natin sa Exodus chapter 12. Ayan. Isa po ito sa, kumbaga, lahat naman ng bahagi ng Biblia natin ay mahalaga. Pero ito pong chapter 12 po, ito po isa sa, kumbaga, importante din sa aklat. Hindi lang sa Exodus kundi sa buong Lumang Tipan. Tignan po natin ang mangyayari po dito sa Exodus chapter 12. Babasahin lang po natin ito at sundan niyo lamang po. Sabi po dyan sa 12 verse 1, at ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto at sinasabi, ang buwan ito ay magiging sa inyo ay pasimula ng mga buwan. Kasi dati siguro ibang sinusunod din ng kalendaryo, pero ngayon dito na magsisimula ang kalendaryo ng mga Hudyo at hanggang ngayon ay ginagawa nila ito. Okay. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel ang inyong sabihin,
Sa ikasampung araw ng buwan na ito, ay magsikuha sila sa ganang kanilang bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, isang kordero sa bawat sambahayan. O, bawat bahay ay kukuha sila ng isang kordero, at yung batang tupa, mamaya makikita niyo pwede rin ng batang kambing kung walang batang tupa. At ano po mangyayari dito? Ang utos po dyan ay bawat isang pamilya, isang hayop, at kung maliit ang pamilya, pwedeng mag-invite ng ibang pamilya. Verse 4. At kung ang sambahayan ay napakaunti, ayun na nga po yung sinabi ko kanina, no? Mangyayari po, pwede silang makisama sa ibang pamilya, kasi medyo malaki din po yun, di ba? Yung maliit na tupa, pwede rin pong marami ang mag-share doon. Okay. Sa verse 5 po, ayan. At ang inyong korderong pipiliin ay yung walang kapintasan. Sabihin, walang depekto, ano? Isang lalaki na iisahing taon, bata pa, inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. Ayan, pwede sa kambing. At inyong alagaan hanggang sa ika-14 na araw. Okay, so 10 days kukunin. Merong parang period na handol lang siya, no, for 4 days. At papatayin ng buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. Sa atin, paglubog ng araw, pag madilim na, sabi po nung aking nabasa, nung panahon ng Jesus Christ, ang pagtulog nila sa paglubog ng araw po ay yung para sa kanila, yung pagpapalit ng ng araw, minsan ay 3 o'clock, parang yun ang iniisip nila. 7, at kukuha sila ng dugo niyan. Ito po gagawin nila, at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan. So, i-picture ninyo, papatayin po yung hayop, tapos later kakainin nila. No? Pero yung dugo ay kukunin po at ipapahid po doon po sa itaas ng, ano ba tawag po doon? Door frame, parang gano'n. At sa gilid, kaliwat kanan, so papahiran po ang kanilang tahanan. Ayan. Tuloy ko lang po, Asa na ba tayo? Okay, 7, At kukuha sila ng dugo niyan, lalagay sa 2 haligi ng pinto, sa itaas ng pintuan, sa mga bahay ng kanilang kakainan. At kanilang kakainin ang laman sa gabing yaon na inihaw sa apoy. Okay, so ito po makikita natin yung mga procedure, paano gagawin nila sa pagkain dito. At meron pong tinapay na walang lebadura. Mamaya may paliwanag. Lahat po ito ay para ilarawan po yung mangyayari sa araw na ililigtas sila ng Panginoon. Bakit? Yung lebadura po yung pampaalsa po ng tinapay. Minsan naantayin mo, pag nakahalo sa masa yan, naantayin mo para umalsa bago lutuin. Kakanin nilang kaulam na mabapahit na gulay. Huwag ninyong kanin hilaw o lutuman sa tubig, sabihin bawal pakuluan, kundi inihaw sa apoy. At ang kanyang ulo, pati ang kanyang mga paa, pati ang kanyang mga lamang loob. At huwag kayong magtitira ng anumang yaon hanggang sa kinaumagahan, kundi yaong matitira niyong sa kinaumagahan na inyong susunugin sa apoy. So very particular ang Panginoon sa mga sinasabi niya kung paano kakainin ito. Verse 11, at ganito ninyo kakainin. May bigkis ang inyong baywang. Alam niyo naman po ang damit ng mga unang panahon, di ba? Parang isang buong palda, parang choir gown. Meron silang belt minsan. Kapag po sila po ay tatakbo, kukunin po nila yung laylayan na itatake nila rito para mabilis makatakbo. Nakuha niyo po yung picture. So kakain sila na nakaganon. Okay? Ang inyo pong mga payapak ay nakasuot sa inyong mga paa. Kung kakaiba, minsan sa bahay, nakapalan tayo. Pero ito, pag kinain ito, nakasuot dyan, mga tsinelas, sandalyas. At ang inyong tungkod ay tangnan. Hawakan yung tungkod nyo. Ninyo sa inyong kamay, at inyong kakainin, dali-dali, mabilis. Siyang Paskwa ng Panginoon. It is the Lord's Passover. Bakit Passover? Kasi makikita natin mamaya, dadaan yung Panginoon at lilipulin lahat ng panganay. Pero pag nakita niya na merong dugo yung pintuan, lalaktawan. Kaya nga, Passover, lalaktawan yung bahay na yun at hindi mamamatay ang panganay. Verse 12, makikita po natin ng layunin kung bakit inutos ito ng Panginoon.
Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipuin ng lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop. O, so pati pala hayop, panganay na mga hayop mamamatay. At gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon. Nakita niyo ba? Kapag nangyari po ang pagkamatay ng mga panganay, pati yung mga Diyos-Diyosan ng Egypt kasama sa judgment. Alam natin, hindi naman totoo ang mga Diyos-Diyosan. Pero sa paningin ng mga tao, totoo ang mga Diyos-Diyosan, mga Ehipto. At karamihan sa mga Diyos-Diyosan nila ay mga hayop. No? At yung sa mga may kaugnayan sa salot na pinadala ng Diyos, pinapakita ng Diyos, tignan niyo yung mga Diyos niyo. Yung Diyos ng palaka, Diyos ng ganito. Wala nagawa. Wala na magawa sa akin. Verse 13. Yan. At ang dugo ay magiging sa inyo isang tanda. Okay, so sign ito. Sa mga bahay niyo ang kinaroroonan, at pagka akin nakita ang dugo, lalampasan ko kayo. Hindi kayo mamatay. At walang salot sa inyo, napapatay sa inyo, pananakit ko sa lupain Ehipto. Okay? Ngayon, dito po, makikita natin na nagtatatag ang Panginoon ng isang tinatawag natin na parang kapistahan sa kanila. Na ang tawag po rito, ito po yung Passover. Sa verse 14 nakalagay dyan, ang araw na ito ay magiging sa inyo isang alaala. Yan. At inyong ipagdidiwang na pinakapista sa Panginoon. Sa buong panahon ng inyong lahi ay inyong ipagdidiwang ang pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Hanggang ngayon, ang mga Hudyo po ay sineselebrate ito, ang Passover na ito. Di mapaalala sa kanila sa nangyari po sa araw po na yon. Sa verse 15, makikita po natin dyan yung instruction sa pagkain po ng tinapay na walang lebadura, walang pampalsa, At ang dahilan po yan, tingnan niyo po sa verse 34. Tingnan niyo po sa verse 34. Sabi po dyan, at dinala ng bayan ang kanilang mga masa. Yung bang hindi pa na i-bake na mga harina, Bago humilang, bago lumaki, na nababalot ang kanilang mga masa sa kanilang damit sa ibabaw ng kanilang balikat. Verse 39. At kanilang niluto ang mga munting tinapay na walang lebadura, ang masa sa kanilang kinuha sa Ehipto, sapagkat hindi pa humihilap, hindi pa lumaalsa, sapagkat sila itinaboy sa Ehipto at hindi sila nakatigil o nakapaghanda man sa anumang pagkain. So kaya kasama po yung unleavened bread sa pagkain na sa Passover, yun po ay nagpapaalala sa kanila, nung gabing umalis sila, wala na silang time para antayin na umalsa. Yung mga tinapay, binitbit na nila yon. Kasi yung mga Egyptian natakot sa kanila, di ba? Guruin mo, lahat namatayan. Sige na, umalis na kayo, di ba? Tapos nanghingi rin sila ng mga alas, sige, umalis na kayo, pinaalis sila. So, lahat po ng nangyayari, lahat po ng kasama po sa Passover feast, ito po ay may kaugnayan para maalala nila yan. O kaya yung darating na henerasyon, para maalala nila yung ginawa ng Panginoon nung gabi na umalis sila doon po sa Egypt. Nandun sila, nagmamadali. Nakita nyo, nakatakin yung kanilang mga damit. Ready na tumakbo. Yung tinapay nila, walang lebadura. Bakit ganyan? Kasi naalala nila, nung araw na yon, nung gabi na yon, ay nagmamadali talaga tayo. At inulit po ito sa mga elders, itong utos na ito na patungkol sa Passover verses 23. Tignan po natin. Magbuklat po tayo para hindi tayo antukin. 21 to 23, na magkagayon tinatawag ni Moises ang lahat ng matatanda sa Israel at sinabi sa kanila, kayo lumabas at kumuha kayo ng mga kordero ayon sa inyong sambahayan at magpatay kayo sa kordero ng Passover. At kayo'y kukuha ng isang bigkis ng hisopo at inyong magbabasahin sa dugo na sa palanggana at inyong papahiran ng dugo na nasa palanggana ang itaas ng pinto at ang dalawang haligi ng pinto. At sino man sa inyo ay huwag lalabas sa pinto ng kanyang bahay hanggang sa kinaumagahan. 23, sapagkat ang Panginoon ay daraan upang sugatan ng mga Ehipsyo. At pagkakita niya sa dugo sa itaas ng pinto at sa dalawang haligi ng pinto, ay lalampasan ng Panginoon ang pintong iyon at hindi niya papayagan ang manunugad ay pumasok sa inyong mga bahay na sugatan kayo. So, ganun po nangyari, inutusan sila, maglalagay sila ng dugo para pag sa panahon na papatayin ng mga panganay, makikita ng Panginoon, may dugo.
lalagpasan niya yun, ipapass over po niya yung bahay po na yun. Para saan ba lahat ito? Bakit kailangan? Pwede naman silang palayain na lang ng Panginoon, no? Wag na kumain ng Passover, no? Bakit meron pang kailangan pang kumain sila, tapos mga nakatakip pa yung damit nila, tapos nakasinela sila, may tungkod pa, tapos walang yeast yung pagkain nila ba? Para saan ba ito? Verse 24, no? Yan, 12:24. At inyong ipangili ng bagay na ito. Ibig sabihin, i-observe nyo ito, no? Pangili ng bagay na ito, gawin niyo ito, na pinakatuntunin sa iyo. Okay, tingnan niyo po ito, mga kapatid, ha? Para kanino po itong pag-alaalang ito? Okay, pinakatuntunin sa iyo. Sino po yung iyo? Ito po yung mga tao na kinakausap ni Moses. Ano? Ito po yung mga tao na nakikinig kay Moses noong panahon na yun, yung mga buhay po noon. Pero hindi lang ito para sa kanila. Sabi niya, at sa inyong mga anak, nakita ko ninyo, itong gagawin ninyo, para ito sa inyo, para maalala ninyo yung ginawa ng Panginoon, at hindi lang para sa inyo, para ito sa inyong mga anak. At hanggang kailan ito gagawin, nakalagay po dyan sa verse 24, magpa-kailanman. 25, ang mangyayari pagdating ninyo sa lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon, gaya ng kanyang ipinangako, o pag nandun na sila sa promised land, ano, ay inyong tutuparin ang paglilingkod na ito. Gagawin niyo ito. At mangyayari pagsabi sa inyo ng inyong mga anak. Kasi syempre, biruin mo, taon-taon, gagawin nila yun, kakain sila nito, ano, nang walang iba yung tinapay, hindi kagaya nung kinakain natin, medyo maalsa, ano, medyo iba ang itsura natin. Siyempre, yung mga bata magtatanong, di ba? Yung mga bata mahilig magtanong, di ba? Tinatanong nila yung gusto natin tanongin, pero nahihiya tayong tanongin. Tinatanong ng mga bata yan. At ito ang sabi nila. Ayan, at mangyayari pagdating sa lupain, ay verse 26, at mangyayari pagsabi sa inyo ng inyong mga anak, ano na ibig nyo sabihin sa ginagawa ng paglilingkod na ito? Okay? So, anong mangyayari? Na inyong sasabihin, siyang paghain sa Paskwa ng Panginoon, na kanyang nilampasan ang mga bahay ng mga anak ni Israel sa Ehipto, ng kanyang sugatan ng mga Ehipsyo, at iniligtas ang aming mga sambahayan at ang bayan nagyukod ng ulo. At ang bayan nagyukod ng ulo at sumamba. So para saan ang Passover? Hanggang ngayon nagdiriwang para maalala ng mga tao yung ginawa ng Diyos noong matagal na panahon na. At hindi lang yun, para ituro sa mga anak yung kabutihan ng Diyos sa kanila at yung kapangyarihan ng Diyos noong gabi na sila'y pinalaya ng Panginoon. Makikita niyo po rito mga kapatid, tatlong parang pattern. Makikita niyo pamamaya ito, pero gusto ko lang i-raise sa atin ngayon, tatlong bagay dito, no? Ang unang bagay mga kapatid ay nais ng Diyos na yung mga nakakita, no? Nais ng Diyos ang mga nakakita sa patungkol po sa kabutihan, kapangyarihan ng Diyos, ay maalala nila. Nais ng Diyos na maalala natin yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yan po, maliwanag po dyan, ano? Ng Diyos ang... at very specific ang Diyos. Gusto ng Panginoon na palalahanan mo ang sarili mo gamit yung talagang yung mga nakikitang bagay. Yung mga konkretong bagay. Hindi sabihin sementado. Kumbaga, yung bang bagay na pwede mong hawakan, ano? Di ba yung pagkain, hinahawakan, pwede mo talagang makita. Anong gusto ng Diyos? Yung talagang malinaw. Ano? Hindi lang gusto ng Diyos na alalahanin natin yung ginawa niya, kundi gusto ng Diyos, gagawa tayo ng mga malilinaw na bagay, konkretong bagay, na pagka nakita natin, nahawakan natin, na-experience natin, ay maaalala natin yung ginawa ng Panginoon. So yan ang isang unang malinaw. Pangalawang malinaw dito ay nais ng Diyos na yung mga nakaranas ng kanyang kabutihan at kapangyarihan ay alalahanin po ito. Ano? So, una, nais ng Diyos gumawa ka ng konkretong bagay para palalahanan mo yung sarili mo. Pangalawa, nais ng Diyos na kapag ka ikaw, nakaranas ka ng kabutihan ng Diyos, alalahanin mo yon. Bakit makikita natin na hindi lang yung ikaw nakaranas, ikaw umalala, kundi kapag ka na-experience mo yung kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, gusto ng Diyos na ibabahagi mo ito sa iba. At hindi lang basta sa iba,
kung hindi sa susunod na henerasyon. At hindi lang basta sa susunod na henerasyon, kundi mismo doon sa mga anak mo. Nakuha niyo po? Yan ang gusto ng Panginoon. Okay, gumawa siya ng magandang gawa sa buhay mo. Makita mo ang kapangyarihan niya, ang kabutihan niya. Gusto ng Diyos, gumawa ka ng bagay para maalala mo yan. At gusto ng Diyos, ibahagi mo yan sa susunod na henerasyon, lalo na sa mga anak mo. Yan ang gusto ng Panginoon. Okay? So, una nakita natin sa Passover, talagang gusto ng Diyos na matandaan ng mga Israelita yung araw na sila ay niligtas mula sa pagkaalipin. Pangalawa, tingnan natin yung sa Joshua. Punta tayo sa Joshua. So, itong eksena natin, tumalon na, no? Una, palabas pa lang sila sa Egypt. Eto naman, sila po ay papasok na sa Promised Land. Sila Joshua. Pamilyar po tayo na tumawid po ang mga Israelita sa dagat na pula. Di ba, pamilyar tayo dyan, no? Pag mahal na araw, yun lang inaabangan ko sa Ten Commandments, eh. Pagkahati ng dagat, tapos nun, ayoko na eh. No, yan ang pinakagusto mo mapanood eh. Pero alam niyo ba na yung generation po na yun, namatay, tumawid sa dagat pula, namatay sila kasi matigas ang ulo nila. Yung mga anak nila ang pumalit sa kanila. At alam niyo po ba na naranasan din nila na parang gano'n, pero hindi eksaktong gano'n. Pero parehas na himala. Dito po sa Joshua chapter 3 at saka sa 4, makikita niyo po rito na papasok na po ang mga Israelita sa Promised Land. Pero para po makapasok sila sa Promised Land, kailangan po tawirin nila ang ilog po ng Jordan. Okay? Bigyan ko lang po kayo. May picture tayo dyan, Brad, no? Pakita natin yung ilang may picture tayo. Andiyan ba? Di ba nakabukas yan? Okay. Habang hinaantay po natin siya. Yung pong ilog ng Jordan, ay ang haba po nito, ayon sa isang source, no? Ay mga 251 kilometers. No? So, medyo mula rito hanggang Baguio. Medyo ganon. Kaya lang, para siyang bitukan ng manok. Ganon. Okay? So, mahaba pong ilog ito. At kapag ka po walang baha, kasi may mga panahon po na mababa ang tubig, ito, ang lapad po nito, ay sa nabasa ko, minsan 90 feet, minsan 100 feet. Okay? Normal na lapad niya. At ang average na lalim, depende kung nasan ka, minsan may 3 feet, minsan 10 feet, pag walang baha. Okay? Nga lang po, tingnan niyo po sa chapter 3, verse 15. Nung tumawid po dito ang mga Israelita, sabi po dyan, Exodus chapter 3, verse number 15. Sandali lang po. Yan. Ang sabi po dyan, at sinabi pa ng Diyos kay Moises, ganito ang sasabihin. Sandali lang. Parang iba yata yung nalagay ko dito. Ano? Okay. Exodus pala ako eh. Mali ang spelling. Sorry. Joshua 3:15. Sorry po. 3:15. At nang dumating sa Jordan ang mga may dala ng kaban at ang mga paa ng sacerdote na nagdadala ng kaban ay nabasa sa gilid ng tubig, sapagkat inaapawan ng Jordan ang lahat niyang pangpang sa buong panahon ng pag-aani. Nung tumawid sila, bahaba o hindi? Bahaba o hindi? Ha? Ang barangay na. Ano po sinabi dyan? 15. Sapagkat inaapawan. So, bakit? Kasi minsan yung mga kalapit na bundok, nalulusaw yung yelo. Pupunta po rin yung mga tubig at marami pang source. Kaya umataas ang ilog. At ang Jordan po, kapag ka bumabaha, meron tayo dito. Wala. Doon sa... Hindi na bukas, ano? Punta ka doon sa ano? Punta ka doon sa bilog, doon sa dulo. Yan. Yan. Okay? PowerPoint. Yan. Sorry po wala pa nakalagay ng Jordan dyan. Wala. Kaya yun na po. Kakwento ko na lang sa inyo. Ano po? Ganito po yan.
So, pagka ito po ay sobrang baha, ay mahirap pong tawirin po ito. Nag-aasa po talaga ang tubig na talagang hindi basta-basta matatawid po ito. Okay? At yun po yung time na nakatutok po ang Israel para po tumawid sa Jordan. At meron kalagay po rito, sa verse 13, chapter 3, verse 13, sabi po dyan, ang mangyayari na pagka ang mga talampakan ng mga paa ng mga saserdote na naglalakad na nagdadala ng kaba ng Panginoon, ng Panginoon ng buong lupa, ay itigil sa tubig ng Jordan, na ang tubig ng Jordan ay mahahawi sa makatuwid bagay ang tubig na bumababang mula sa itaas at mag-iisang bunton. So, ang mangyayari po rito, kasi dala-dala po ng mga priest ng ark, ano po, pag nadampi ang paa nila sa tubig ng Jordan, mahahati po yung tubig. Kaya lang kakaiba po ito. Kasi sa Red Sea, kaliwat kanan ng wall, di ba? Nahating gano'n. Ito kakaiba kasi ang water source galing po sa norte, ano? Kaya nangyari po rito, ay yung isa po lang umangat at naputol na yung supply dito. So, hindi kagaya sa Red Sea. Ganun talaga, no? Pero isipin niyo po yung mga kapatid, ano? Isipin niyo po ninyo, yung ilog aangat na gano'n at lalayo siya para makatawid po ang bayan po ng Panginoon. At doon po sa 15 to 17, binasa natin kanina yung 15, verse 16, na ang tubig na bumababang mula sa itaas ay tumigil at nag-isang bunton na malayo sa kanila, lumayo, sa Adam na bayang nasa tabi ng Seratan. At yung nagsibaba sa dagat sa Araba, dagat na alat, ay lubos na nahawi, nawala ng supply, yung Dead Sea. At ang bayan ay tumawid sa tapat ng Jericho. Okay, so imagine niyo po, hindi nahati, naputol yung supply, kasi umangat yung pinanggagalingan po ng tubig. Isipin niyo na lang po yung ilog dyan, sa may C4. Di ba? May ilog dyan, di ba? Saan ang gagaling ang tubig? Doon po ba o dito? Depende kung high tide o low tide, Kung low tide, doon galing ang tubig, pupunta doon. Isipin niyo po na aangat po yan. At makikita niyo na nakaangat, at lumayo. Ganun pong nangyari. Ayan. Ayan na po. Yung video sana ba? Ito po, itsura ng pag-high tide din. May mga lugar po na payapa, pero malalim. Hindi matawid talaga. Ayan. Diba sabi ko sa inyo, parang bituka ng manok ang Jordan ngayon. Ito po ikuha, isang video na ganyan po itsura ng pagbaha. At ito po, medyo maliit lang yan. Medyo po yung malawak, at malalim. So, medyo mahirap tumawid sa ganyan. So, galing po rito ang tubig. Isipin po ninyo, aatras lahat yung tubig na gano'n. Aatras. At napuputol yung supply dito at makakalakad na po sila. Po? So, mahirap. Ganyan po ang ginawa ng Panginoon. Ngayon, ano po ang salamat, Brother Ron, sa paggawa ng paraan? Ngayon, ano po ang nangyari po dito? Ano po ang purpose nito? Tingnan niyo po sa chapter 4, verse 6. Sabi po sa chapter 4, verse 6. Ayan. Chapter 4, verse 1 pala. Sorry po, verse 1. At nangyari nang makatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa. Kaya nangyari po dito, hindi ko na lang po nabasa, Noong tumawid po ang mga priest, pagdating nila sa gitna, tumigil po sila at dumadaan na po yung mga Israelita sa kanila. Hanggang sa makatawid po ang lahat. So, verse 1 ng chapter 4, at nangyari na makatawid na lubos sa Jordan ang buong bansa, na ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua at nagsabi, kumuha ka ng 12 lalaki sa bayang nasa isa sa bawat lipi, bawat tribo, At iutos ninyo sa kanila na sabihin, kumuha kayo mula rito sa gitna ng Jordan, mula sa dakong tinatayo ang matatag ng mga paa ng mga saserdote, ng 12 bato. Okay, so mabato po yung Jordan, At dalhin ninyo at ilapag ninyo sa gilang dako na inyong tutuluyan sa gabing ito. Na magkagayoy, tinawag ni Josue ang 12 lalaki na kanyang inihanda sa mga anak ni Israel na isang lalaki sa bawat lipi.
At sinabi ni Josue sa kanila, dumaan kayo sa harapan ng kaban ng Panginoon ninyong Diyos sa gitna ng Jordan, kasi nakatigil puro yung mga priest habang dumadaan yung mga tao. At pansinin ng bawat isa sa inyo ang isang bato, pasanin ng bawat isa sa inyo ang isang bato na kanyang balikat ayon sa bilang ng mga lipi ng mga anak ng Israel. So, anong gagawin nila? Naka-expose kasi yung Jordan, ano? So, dumaan po sila. Sabi, kumuha kayo ng 12 bato. Malalaki, hindi po ito maliliit na bato. Malalaki kasi pinasan, ano? 12, kunin nyo at pagpatong-patungin nyo kung saan kayo titigil at gawin nyo itong parang monumento. No, gano'n. Verse 6, upang ito'y maging pinakatanda. Ngayon naman, tanda, ano? Sa gitna ninyo, so para doon sa mga tao ito, pagka itinatanong ng inyong mga anak sa panahon na darating, sabihin, anong kahulugan sa inyo ng mga batong ito? Kasi ang mangyayari, lalagay po nila yun sa isang lugar na pinagtigilan nila. So, 12 malalaking bato. Pagtagal ng panahon, makikita ng mga bata yun. Ba't ng mga bato ron? Magkatanong sila, ano pa pala saan ba yan? Verse 7, at inyong ang kasabihin sa kanila, sapagkat ang tubig ng Jordan ay nahawi sa harap ng kaban ng tipan ng Panginoon nang magdaan niyaon sa Jordan. Ay nahawi ang tubig sa Jordan. At ang mga batong ito ay magiging pinaka-alaala sa mga anak ng Israel magpa-kailanman. Nakita po ninyo, yung nangyaring himala doon sa harapan ng mga tao, gusto ng Diyos, tandaan niyo yan. At gusto ng Diyos, gumawa kayo ng isang bagay na pwede niyong hawakan, makita, isang konkretong bagay, na pag nakita ninyo, hindi nyo lang maaalala yung ginawa ko, kundi magkakaroon kayo ng pagkakataon para ipaliwanag sa iba yung kapangyarihan ko at kabutihan ko sa inyo. So parang ganoon din sa Passover. Bakit po sinasabi ng Diyos ito? Kasi gusto ng Diyos, tayo pong mga nakaka-experience ng kabutihan, ng kapangyarihan ng Diyos, ay maalala natin ito. At hindi lang maalala, kundi maibahagi natin sa susunod na generasyon, lalo na sa ating mga anak. Yun po ang nais ng Panginoon. Parang kagaya rin kanina. Ngayon ganito, sa New Testament, okay, meron bang ganito sa New Testament? Bibigyan ko kayo ng clue. Parang medyo ginawa natin yung kanina. Nga, no? Diba? Kung babalikan din natin yung text sa Lord's Supper, okay? Bigyan po natin yung sa Lord's Supper. Ito, New Testament na, no? Sana wala na ako sa Exodus. 1 Corinthians 11, ano? Ano po ang sinabi sa verse 23? Antayin ko po kayo. 1 Corinthians 11, verse 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Yesus ng gabing siya'y pinagkanulo at dumampot ng tinapay. At nang siya'y nakapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Bakit gagawin natin ito? Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Nakita niyo? Gusto ng Panginoong Yesus na maalala natin siya. Partikular po yung kanyang katawan na pinagputol-putol dahil sa atin. Tuloy po natin. 25, at gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos ng makahapon, sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisinom, anong layunin? Sa pag-alaala sa akin. Ano ang alalahanin natin? Yung dugo ng Panginoon na natigis sa atin para tayo ay maligtas. Hanggang kailan po ito gagawin? Nakalagay po dyan sa 26, sapagkat sa tuwing kami ninyo, ang tinapay na ito, tinaman ninyo ang saro, ay iniyayag ninyo pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Hanggang hindi bumabalik ang Panginoon, patuloy natin na alalahanin si Kristo, ang Panginoong Yesus, yung kanyang sakripisyo, kanyang kamatayan, para tayo po ay maligtas. Iyan po ang gusto ng Panginoon para sa atin. Gusto ko lang magbigay ng konting application po dito. Bakit po gusto ng Diyos na alalahanin natin ito? Ano kaya ang tingin ng Diyos sa atin? Bakit paulit-ulit niyang sinasabi na alalahanin natin yung ginawa natin sa Kanya? Ano palagay po? Kapag ikaw, lagi kang pinapalalahanan, yung susi mo, mawala yung susi mo, yung susi mo na naman, yung susi mo, nasa bulsa mo na lang, yung susi mo ba, nakita mo, pag lagi kang pinapalalahanan ng gano'n, anong tingin ng tao sa ulyanit ka?
No, makakalimutin ka. Bakit tayo sinasabihan ng Diyos ng ganito? Kasi ang totoo, madali tayong makalimot, lalo na tungkol sa Diyos. Madali talaga. Kaya nga po, blessing talaga na inutusan tayo ng Panginoon, hindi yung suggestion, pwede kayong mag-Lord's Supper. Inutusan tayo. Blessing ito para magpwersa tayo na, teka muna, Kristiyano ako, ligtas ako, pero ba't ako naligtas? Yung Panginoon, nagdusa para sa akin, namatay para sa akin, yung dugo niya natigis para sa akin, para maligtas ako. Maglingkod ako sa Panginoon. So, natural sa atin ang limimot. Dahil makasalanan ng puso natin, natural sa atin limutin yung mga bagay na gusto ng Diyos, tandaan natin. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos, tandaan natin, yun yung mga natatandaan natin, di ba? Minsan mga masasama. Pero gusto ng Diyos, tandaan natin yung mga bagay patungkol sa Kanya. Mga pong application ito, matagal ko nang pinangarap ito Kasi tuwing nag-preach ako tungkol sa Lord's Supper, linggo ng gabi. Yung mga pinag-preachan ko doon, hindi na masyadong kailangan ng paalala. Kasi nandun na sila. Ngayon, marami tayo dito. Alam niyo naman po na Lord's Supper natin tuwing first Sunday ng buwan. Tama po ba? Alam natin po yan. Kapag ka po tayo ay nag-Lord's Supper, hindi lang po tayo nagpaparaos ng church activity. Pag may Lord's Supper, hindi lang tayo kumakain Skyflex, umiinom ng red juice. Hindi lang yun. Ang ginagawa natin sa Lord's Supper ay alalahanin ng Panginoon. Kaya po, kapag tayo po ay lumiliban o hindi tayo umupunta para mag-take tayo ng Lord's Supper, hindi lang po tayo uma-absent sa isang activity. Ang ginagawa po natin ay hindi po natin pinapahalagahan ang isang persona, si Kristo Jesus. Ayun po yun. So, huwag niyo sabihin na absent muna. Hindi lang ito patungkol sa attendance. Ito ay tungkol sa pag-alaala sa Panginoong Jesus. Sino po ang nagpapatay sa maraming Hudyo nung nakaraang digmaang pandaigdig? Ang mga, yung Nazi, Alam niyo po ba na may kaisa-isang Nazi party member na nakalibing sa Jerusalem? Isa lang. Ang pangalan niya si Oskar Schindler. Si Oskar Schindler ay nagligtas ng 1,200 Hudyo. Now, dito sinasabi ito para iangat yung buong pagkatao niya bilang mabuting example sa lahat. Hindi naman. Pero sa bagay na ito, oo. Yung pong 1,200 Jews na niligtas niya, ngayon po ay may 7,000 na naging mga anak-anak apo-apo. So, yung sabihin, naligtas niyang 1,200, ngayon dahil naligtas niya yun, may mga nabuhay pa na 7,000 na mga descendants. Lahat ng pera niya, inubos niya para suhulan yung mga gustong pumatay sa mga Hudyo. Ang ginawa niya, kunin niya mga yan, ako na lang mag-ahire sa kanila para magtrabaho sila sa akin, paggawa ng mga bala, paggawa ng mga enamel works, ganyan. Si Oskar Schindler namatay ng walang pera para maligtas siya itong mga ito. Ngayon, kunwari lang ito merong araw na lahat ng niligtas niya ay nagtipon-tipon para gunitain yung ginawa ni Oskar Schindler. Ngayon, meron doon na balitaan natin, hindi pumunta. Pero wala naman siyang dahilan, ayaw lang pumunta. Anong magiging tingin niyo doon sa tao na yan? Bakit di ka pupunta? Kung hindi dahil diyan sa tao na yan, wala ka ngayon. Nagsakripisyo yan sa'yo. Bakit ayaw pumunta? Meron lang pag-alaala sa kanya. Nakuha niyo yung punto, mga kapatid. Sa Lord's Supper, ganun ang ginagawa. Ang ginagawa natin, ginugutan natin yung ginawa ni Oskar Schindler sa mga Hudyo, walang-wala sa ginawa ni Kristo sa atin. Pero bakit hindi tayo minsan nag-Lord's Supper? Gamitin natin ito, kailangan natin ito. Dahil ito po nagpapaalala sa atin sa ginawa ni Jesus para sa atin. At kapag tayo po ay hindi po tayo nakikibahagi dito,
Hindi lang po ito uma-absent tayo sa gawain, parang winawalang halaga natin ang Panginoon. Ngayon, balik tayo sa overall topic natin. Makikita natin ang simpleng katotohanan na gusto ng Diyos, alalahanin siya nung mga naka-experience ng kabutihan niya at ng kanyang kapangyarihan. Pangalawa, gusto ng Diyos na yung mga naka-experience, i-share ito sa iba, lalo na sa susunod na henerasyon, lalo na sa mga anak. At gusto ng Panginoon na gagawin natin itong pag-alaala at pagbahagi gamit ang isang paraan na konkreto, nakikita mo, nahahawakan mo, nararanasan mo para maalala natin yung ginawa ng Panginoon sa atin. Mga kapatid, ang gamot, sabi nga ng kasabihan, Pilipino, ano? Ang gamot sa kalimot ay paalaala. Para po huwag natin makalimutan ng Panginoon, kinakailangan palagi nating paalalahanan ang sarili natin tungkol sa kabutihan ng Diyos. Kailangan natin, din mga kapatid, isa sa paraan para lagi natin maalala yung ginawa ng Diyos natin, sabihin natin sa iba. Sabihin natin, hindi lang sa ibang tao, kung hindi sa susunod na henerasyon, kung hindi rin sa ating mga anak. Gusto po ng Diyos yan, mga kapatid. At ano po ba ang makatutulong sa atin para gawin po ito? Kinakailangan, no, magkaroon tayo sa sarili natin ng mga konkretong paraan, mga bagay, o kaya naman mga bagay kagaya ng 12 stones, no? O kaya naman magkaroon tayo ng mga activity kagaya ng Passover, para lang magkaroon tayo ng pagkakataon na ipaalala sa sarili natin at sabihin sa iba, lalo na sa mga anak natin, yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Bigyan ko kayo modern day example. Yung isa pong kasama natin sa BGNBC, si Dr. Berry. Alam niyo po ba, para maalala niya yung kabutihan ng Panginoon sa kanya nung siya ay nagte-training bilang isang ministerial student, at nung siya po ay nag-aaral at tinulungan siya ng Panginoon at nagbunga yung ginawa ng Panginoon sa kanya, yung unang love gift niya na natanggap, Canadian dollars, nakatabi, sa aking pagkaalala, nakatabi hanggang ngayon sa wallet niya. Nabubuksan yung wallet niya, ito yung tinulungan ako ng Panginoon. Nag-training ako, tinulungan niya ako. At ngayon, tinulungan niya ako sa pangaral. Ito yung halimbawa. Ganyan ang ibig ko sabihin. May personal din po akong example. Nung ako po'y nag-aaral sa college, meron pong isang buwan sa buhay ko na sa tingin ko, wala pang nakakalagpas. No? Ang tawag ko doon, ang pinakamahirap na Abril sa buong buhay ko so far. Ano? At meron po kasi akong kalendaryo, nag-aaral ako, nakalagay po doon lahat ng deadline. May deadline, project, test, project, report. Taami talaga. Nung ginagawa ko po yung kalendaryo ko, sabi ko, ano ba to? Totoo ba ito? Hindi, imposible ito matapos ito ng buhay pa ako. Pero alam niyo po, sa biyaya ng Diyos natapos. At yung kalendaryo na yun, Brad, bukas pa ba yan, Brad? Brother Ron, bukas pa ba yan? Wala pa invitation, ha? Nag-meditate ko. Sorry, Brad, ha? Ano ba tayo dyan? Sorry, namatay ba? Namatay? Pinatay mo. Okay. Patay yung projector? Okay, anyway. Kaya yung buksan yan dyan? Alam niyo po, mga kapatid, yung pong kalendaryo na yun, tinago ko. At pinicturean ko pa. Kasi alam ko, makakalimutan ko kung saan ko tinago. At nakalimutan ko nga. Pero, andyan ang picture. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay May 2006 siguro. Or 2005. Ano? At ayan po siya. Ang boto ko lang dito, ang sinabi ko, itatabi ko itong kalendaryo na to para pag dumating sa buhay ko, na parang imposible ko nang matapos yung mga bagay na dapat kong tapusin, babalikan ko yung kalendaryo na yan. At makikita ko, tinulungan ako ng Panginoon dyan.
At pagka ako nagkaanak, at siya dumating sa punto na nahihirapan siya, anak, tingnan mo itong kalendaryo na ito. Alam mo kung ano ito? Hindi po, Daddy, ano po yan? Sabihin ko ngayon yung ginawa ng Panginoon. So, yun na po siya. Kung gusto nyo makita, mamaya na lang. Ito po ang gagawin natin ngayon. Ano? Dito po natin wawakasan na ating anniversary celebration. Brother Dennis, pakipamigay mo nga ang mahiwagang papel. Kung hindi nyo kailangan ng papel, okay lang. Pero kung kailangan ng papel, yan. Susulat po tayo, no? Meron tayong gagawin ngayon. Sorry, Brother Ronald. Hindi ko nasabi sa iyo kaagad, ano? Sorry, Brad. Ayun, andun din sa ano. Yan. Wala ba dyan? Okay. Baka nasa desktop, hanapin mo, hard disk. Kung hindi mo makita, Brad, hayaan mo lang. Konti lang naman yung nasa desktop, madali mo makita. Ganito po gagawin natin, ano? Type mo H. Ayan. April 2005. Ito po yung maraming bilog, pula, highlights. No, lakihan mo nga yan, Brad. Lakihan mo nga. Yun po ay mga quizzes, mga exam. Tapos, isang beses lang ako nag-report sa buong buhay ko doon sa college na yan. Diyan sa buwan po na yan. Maraming mga exam, ganyan. Pero ngayon, 2005, ilang taon na pong nakalipas. Tulungan niyo po ako sa math. Oo. Ang dami nga, no? Binabalikan mo na lang na dati talaga paano ba matatapos to, pero tinulungan na ako ng Panginoon, eh. So ngayon, ito po ang gagawin natin. Kung kayo po ay may kasamang asawa dito, maganda, pwede rin kayo mag-partner kung gusto ninyo. Yung mga boyfriend, girlfriend, hindi pwede. Kung engaged, pwede na. Ito ang gagawin natin. Pwede nyo itong dagdagan sa inyong sariling pagkakataon. Maglista tayong lahat. Okay? Maglista tayo ng at least 3 malalaking bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Okay? 3. 3 lang. Ako, siguro tanongin niyo ako, siyempre yung kaligtasan, yung number 1 yan. Okay. Maglista kayo ng 3. Sulit nyo lang po. Number 1. Okay. Number 2. Number 3. Pangalawang gagawin po natin kapag nakalista na kayo ng at least 3, isulat natin kung ano ang pwede nating maging plano para yung dakilang mga bagay na yun na ginawa ng Diyos sa atin ay maalala natin at magkaroon tayo ng pagkakataon para maibahagi ito sa ating magiging mga anak o sa susunod na henerasyon. Okay? Maliwanag po ba ang instruction natin? Okay. So, number 1, 3 bagay na tatlong malaking bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Pangalawang gagawin natin, magsusulat tayo ng mga concrete ways, mga pamamaraan para maalala natin ito at maipaalala rin natin, ma-share natin sa ibang tao. Okay? So, yan pong gagawin natin ngayon. Okay, pagkatapos po niyan, mananalangin po tayo. May tanong po kayo doon? Okay naman? Okay naman? Okay. Ito po ay suggestion lang po ito. Pero palagay ko ito ang paraan talaga para maalala natin ang Panginoon, Gawa tayo ng mga bagay na magpapaalala sa atin tungkol sa Kanya.
Sino po may naisip ng tatlo? Meron na po ba kayo naisip tatlo? Okay. Konti pa lang. Sa taas po, may naisip na po kayo? Tatlong bagay lang, no? Sa pag-apat na bagay, trucks na yon, trucks. Apat na bagay na is ng Diyos malaman mo. Marahil lang ito po sa atin ay kulang po ang oras na ito para gawin po ito, pero ini-encourage ko po kayo na sa inyo pong sariling panahon ay gawin po natin ito. Nung ito po ay inaayos ko po, sabi ko, okay ba na mag-open tayo ng time para ang church pwede mag-share kung anong naisip nila. Sabi ko, baka masyadong private na ito. Kaya naisip ko, di ba ang purpose nga nito para malaman ng iba? Di ba? Kaya mo nga gagawin ito para ma-remind mo sa sarili mo at saka ma-remind mo yung iba. So, tingin ko, ay okay lang, kung willing kayo. Na-touch si Jaire, na-touch, sinabi ko. Baka po kayo ay meron kayo naisip, at malay niyo maging idea rin ng iba. Ako naisip ko para sa church natin magkaroon tayo ng isang wall, para taon-taon pwede natin i-capsulize natin yung ginawa ng Panginoon sa magitan ng isang bagay, pwede natin i-display, ganyan. But idea lang yun. Meron ba sa inyo willing mag-share kung ano ang isang bagay na ginawa sa inyo ng Panginoon, tapos isang concrete way na naisip nyo para maalala nyo at maipaalala nyo rin sa iba? Meron bang gusto mag-share dito? Kuya, sige kayo. Meron ba tayo isang mic? Okay. Kuya, ayan po. Pwede rin po, sige dyan po. Laksan nyo na lang po. Sa akin po, isang malaking bagay na nangyari sa akin ay bigyan po ako ng pagkakataon na ganito na tulibalik sa kanya. Kaya ako, sabi kong tayo na yun, kung kinuha niya ako, siguro, kasi mag-asawa na kami sa ano, para rin kung isa lang pinakata ko yun. Hindi po na, kung yan na hospital na, bigyan niya ako ng pagkakataon. So, kinuha yung kanya ako magamit. Aux input muna. Ngayon, di ba, yung nangyari, wala naman, nag-pray na ako, yung asawa ko kami, yung aside ko kami. Nung nag-asawa kami, sula kong na yung devoted na ko siya. Kami po yung nag-rosaryo sa bahay. Sa kayo yung rosaryo, hindi nga ato niya. Yung nahimik na ako, hindi ko siya pwedeng kalakanin. Sabi ko, mas malakas naman ang Panginoon, pinapipray ko palagi. Sana darating sa araw, makilala rin siya. Yun na nga, nung time na yun na nilalaan lang
bagay na hindi ko makakalimutan palagi. Marami pa po, pero ito po yung magiging bagay na palagi ko nagpapala sa amin. Pag ako kami na diary palagi, diary, Panginoon, bigyan ng mga tao na umalit. Kasi yung misis ko, at binigay ko yung diary na hindi na sa Panginoon sa lahat. Amen. Amen. So, ganun po. Sino pa po? May iba po bang? Tatay na tayo. Sige tayo. Kristiyanos na ako dito sa church. Apo. Ng 2015, ito kasi umalis, pumunta sa misa niya, New Year na. Apo. Ngayon, inanap ko, ito mabira. Kung nagkakalat ko, yan sa Tagalay, yung captain, mga kayo-kayo. Sabi ng babae ko sa ano, pagbukas ko, nandoon yung ribbons, nandoon yung pulutan. Sus, nakita ko yung uwali ng Fernando. Kaya ka dito, bukal kayo. Doon ako nagpasok na demonyo. Noong uminom ako ng uminom, sabi ko, pahilasin ako. Paglabas ko, nakita ko dagat. Sabi ko, bakit may dagat dito? Sabi ko, kasana naman yun. Wala, tapos nadapa ako. Lumagoy ako na lumagoy. Nalumagoy ako na lumagoy. Yung mga pare ko, nakaka-rescale, sabi niya, "Uy, search mo ka dyan. Gatigil sa bahay niyo." Doon nangyari sa buhay ko. Hindi ako, naalaala ko talaga. Pinaka-importanting bagay na nangyari sa buhay ko. Ang Kristiyanos na ako. Bakit? Gumawa pa ako ng ganun, natukso, karga ng demonyo. Ngayon, pakalawa, doon sa kampo, kumuha ako ng picture ko, tumawi ako, doon sa Kikwan, nasa kasaan ako ng respect pa, tumba ako, nakita ko ng limping, tinapon ng respect, hindi na mahal doon. Ngayon, mabuti ko, kaskas lang, ang bait talaga ang Panginoon. Maraming pa siguro akong Na pwedeng sabihin po. oo, alaala na Kristiyanos ka na, mag-ingat ka, mag-pray ka palagi. Sige po. Na hindi ka mawala sa disgrasya. Kaya minsan, sabi ko, Lord, gawarin mo ako sa mga bagay na hindi ko na pwede. Kaya wala ngayon kung yung year sa bahay namin. So, yun yung ano nyo, sa bahay na lang kayo. Sa bahay na lang. Dahil dito, pinagalitan mo ng pinagalitan. O, siyempre, naniniwala ako. Business ko yan. Larawan ng aking ina yan. Kaya hindi ko makalimutan. Kaya yan ang buhay ko bilang isang Kristiyano tayo. Na huwag tayo lumampas sa kanyang mga utos. Okay po. Salamat naman sa Panginoon. Manuray pa ako. Hanggang ngayon, natanggap ko pa rin ang pension ko. Okay. Sana i-increase ni Duterte yung aming ano. Tuloy, tay. Maraming nagtutulong. O, yan o, saksi. Tuloy natin sa ano, tay. Sa... O, salamat, mga kapatid. Apo. Yun ang alaala na nagbabalik Apo. hanggang ngayon. Siguro dalawa na lang, para ano. Tay, thank you po. Akala ko ipapaliwanag niyo kung bakit Dennis ang pangalan ni Dennis. Dalawa na lang po. Kayo ba asawa to? Si Sister Grace. Ako po yung first na nilagay ko yung date of salvation. So, ang plano ko po, para maging concrete at ipakita sa anak ko, wala ko pong mag-print ng malaking date ng August 8, 1996 yung date of salvation. Tapos lalo kong i-laminate, o kaya kasama yung date of salvation mo, tapos ilagay sa wall ng kwarto, para pag nagtanong si Nathan pag nahina, mami, ano yung numbers na yan, ano yan. So, yun yung salvation. Okay. Isa pa ho? Isa pa o dalawa pa? Sino pa ho? Sa taas. Ano ba tayo dyan sa taas? Sige. Mga to. So, bagay na, pinasasalamat sa Panginoon na ginawa sa amin yung kaligtasan ng buong pamilya. Wala na. Si Kuya Rico yan tagal kong pinag-prayan. Kasi kami yung young people noon na hindi naman talaga tinuruan ng yung makipag-asawa sa di mananampalataya. Kasi yung product members ngayon noon,
yun pa na church naman sa Pangasinan. Talagang lahat kapag-asawa na ng believer. At talagang, kumbaga sa amin, siguro nakakawig pa ang foundation ko. Talagang pinalo ako ng Panginoon. Totoo yun, kapag nag-asawa ka na ng believer, mapaluin ka talaga. At masakit. Masakit yun. Hindi yung basta-basta. Pero napakabuti ng Panginoon dahil nakita ako yung church na doon ako lumago. At patuloy ko siya ng pinag-pray ng napakatagal na panahon. At nung talagang binigay ko na yung sarili ko sa Panginoon, meron talagang pagsubok. Tekas talaga ako hanggang saan ka. Yun na nga, nagkalumulo ko yung pamilya namin. Talagang wreck, sira talaga siya. Pero umawa pa rin sa Panginoon, pangako niya. Pero napagod ako eh. Napagod ako yung nakakapag-pray sa kanya na maligtas siya kasi nasasaktan na ako yung sobra-sobra na. Pero napagod na ako, siguro, gusto ko siya kasi parang maging mabuti siya sa akin, para maging mabuti siya kasama sa akin. Siguro para sa akin din yun. Nung napagod ako, naligtas naman siya sa pamamagitan ng unang kantata na ating dito sa church sa PLBC. Naligtas siya. So, yun ang biyaya ng Panginoon na nagkaroon ako ng pamilyang ligtas at naglilingkod. At saka yung nung pag-teenager ka na kasi gusto mo yung kumawala sa mga pinalakihan mong pagiging Kristiyano. Si Jericho po, nag-backslide nung panahon ng teenager siya. Gabi, iiyak ako. Tapos pag-pray, nung makatulog na ako. Kinabukasan, gabi, iiyak talaga ako. Pero narinig ng Panginoon, yung peace at yung comfort ng Panginoon na binibigay sa akin. Kasi masakit yun. Yung anak mo, yung nag-backslide, nag-over na deliver. Masakit yun sa akin. Kaya, binaan ko sa prayer, pagtatatak sa Panginoon, at dumating yung oras na nagbalik siya. Kaya yun ang sa akin, biyaya ng Panginoon Diyos na hindi ko malilimutan. At alam ng pamilya ko yun. At sinasabi ko sa inyo, walang kwenta makipag-boyfriend sa unbeliever. Paano niyo po alalahanin po yan, mga yan? Paano siya? Kwento mo sa mga pamilya, sana. Yun po, kinikwento ko na yun. Maybe, okay, thank you po. Isa na lang, oh. Under na tayo, isa na lang. Oh. Parang puro all. Sige, ate lang. Pero sa Wednesday, pwede pa naman. Yung sa kinabayan nila sa ating Panginoon, namasya lang sa daanan sana yun na kami, may bagyo name. Ano yun? Holy Week. Nakakala ko yung gusto namin na talagang mga alamaan na sa salubong namin na halos hindi na kami makita kapag yung araw ay bumaba. Yun ang ang sa akin pang yung pag-ingat doon. At ang pinakaalaala na lagi kong gagawin doon, huwag umalis ng Holy Week. Kapag na talaga Holy Week dapat eh. Okay. Paano yan? Meron tayong retreat. Meron pa po ba? Last. Meron pa po ba? Okay na. Masarap kasi pakinggan. Meron pa isa dito, si Beth. Last na natin ito para baka magkalimutan tayo, gabihin tayo. Sabi na kapatid ko, sa akin yung second line ko, it was 2008, nung nanalo ako sa hospital, na sabi ng doctor, here ka na lang yung pagitan ng buhay ko at ng kamatayan. So, blessing po yun. Sabi ng kapatid ko, alala na namin yung nakikita ng nebulizer. Hindi po. Lagi ko po siya inaalala. Ever since po yun, first year, second time ko lagi siya inaalala. Nilalagay ko po siya sa journal ko lagi. O kaya sa planner ko, pagkakita niyo po yung planner ko kung lagi ko, hindi lang naman po yun yung nilalagay ko sa planner ko. Lahat ng answered prayers ko po, at saka
which is sa Jordan po, Prayer Jordan. Parang every time na babalik po yung year 2000. Ganito, ano po, makikita, maririnig po ako sa kabutihan ng Panginoon. At yung mga salita niya po na nagbibigay sa akin ng comfort po sa mga pinagdadaan in everyday life. Yun po, yung way ko na maririnig po ako sa kabutihan ng Panginoon. Okay, amen. I think sa mga testimony na ito, alam niyo na kung ano ibig natin sabihin. Ano? So, gawin natin ito at ang pinaka-goal natin ay ipagmayabang ang Diyos at ipaalala ang Diyos sa sarili natin at ipaalala ang Diyos sa ibang tao, lalo na sa ating mga anak o sa mga susunod na henerasyon. Okay, so tumayo po tayong lahat at magwakas po tayo sa panalangin. Pagkatapos po natin panalangin, ay tapos na rin po ang ating anniversary services kaya umaga ngayon. At wala na tayong gospel hour. Pupunta kayo dito ng 5, wala lang tao. Ano? So, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, patawarin mo kami sa aming pong kakulangan sa pag-alaala sa kabutihan po ninyo sa amin. Totoo niyan, dakilang Diyos ay kulang ang mga notebook na pwede naming mabili sa National Bookstore para maisulat namin ang kabutihan mo sa buhay namin. Salamat po, Panginoon Diyos, sapagkat sa kabila ng aming madalas na pagkukulang sa pagkapasalamat, pag-alaala, pagkilala, ay walang sawa ka pa rin kumikilos sa buhay namin. Panginoon, tulungan mo po kami na aming buong isip, sa aming isip ay mahalin ka namin ng buong isip. So magitan po ng paggamit po sa aming mga alaala upang amin pong balik-balikan ang kabutihan po ninyo sa buhay namin. At upang ito rin po ay maipaalam namin sa mga tao, lalo na po sa darating na henerasyon, lalo na po sa mga bata, sa mga anak. Ama, tulungan niyo po kami na bantayan po ang aming mga puso. Nagawin po namin ang lahat na aming makakaya sa biyaya ninyo upang hindi po kami makalimot sa inyo. Panginoon, huwag niyo pong hayaan na magmataas kami sa inyo. Nawa, Panginoon, ay bigyan mo kami ng mga mata para makita namin ang ginagawa mo sa buhay namin. Bigyan mo kami ng mga puso na nag-a-appreciate sa lahat ng bagay na ginagawa mo para sa amin. O dakilang Diyos, tunay po na hindi ka dapat kalimutan. Bigyan mo kami ng biyaya upang magawa po namin ito na makita po sa buhay namin ang pag-alala sa iyo sa pamamagitan po ng matapat na pagsunod. Tulungan mo kaming unahin ka sa buhay namin at huwag kang limutin sapagkat napakabuti mo, napakamakapangyarihan mo. Purihin ka, Panginoon Diyos. Salamat sa pribileyo na makilala kayo at patuloy kayong makilala. Salamat sa pribileyo na mapaglingkuran kayo, lalo na po sa iglesyang ito. Salamat po sa anniversary ng PLBC. Lahat, Panginoon, ng mabuting bagay na nagawa dahil po sa church na ito ay binabalik namin sa iyo. Pinupuri ka namin, Panginoon, ikaw ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang iglesia na ito at kung bakit makapagpapatuloy pa kami. Purihin nawa ang iyong pangalan, aming Panginoon. Ang pag-ibig ng Diyos amang sumasalangit at ang biyaya natin, Panginoong Jesucristo, at ang pag-ibig ng banal na Espiritu ay sumati nawa, ngayon at pagpakilanman. Amen at Amen. Palayan po tayo ng Panginoon. Happy anniversary po sa bawat isa.